Breaking news po dito mga kababayan. Talagang ang mga diskaya po ay tinawag po na the God of Bribery or the bribe givers ni Senator Soto at ni Ping Lacson dito po sa Team Marcoleta sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. Dahil po talagang billion-billion ang nakukuha na project ng mga diskaya. Kaya dito, mabilis nilang nakukuha ang mga project na wala silang kalaban. Kaya tinawag na the bribe god or the bribe syndicate. Ito na po ang mga pasabog ni Senador Marcoleta. Nako po, magugulat kayo mga kababayan. Kaya pala ang bilis nila yumaman. In the span of a years or 16 years ay talagang naging bilyonaryo sila. Pakinggan po natin itong panggigisa dito sa Senado sa mga diskaya. Ito po. This gentleman from Cavite yield to some questions regarding his privileged speech last week. Certainly to the distinguished minority leader, our minority leader, and I cannot let this opportunity pass without acknowledging the exemplary leadership recently displayed by our minority leader. Not many among our colleagues know that he gave way to all the members of the minority. No? Yung membership po ng Commission on Appointments, binigay niya kina Senators Legarda, Subiri, and Risa Ontiveros. Hindi lang yun, pati yung set, binigay pa po dito sa this humble representation. So that's the mark of a true leader, Mr. President. So thank you, distinguished minority leader. Thank you, kind sir. I am humbled by the manifestation. Thank you. Just to refresh our colleagues also, Mr. President, if I may continue. You mentioned in your privilege speech some contractors and some of the owners. Now, Mr. President, may I go on? The Alpha and Omega construction and the St. Timothy constructions were included in the top 15 flood control contractor list from President Bongbong Marcos on during his press conference. And if I'm not mistaken, you also mentioned something to that effect in your privilege speech. Now, on the Securities and Exchange Commission papers, iba-iba po ang owners ng composition of the company. But in actuality, alam ng lahat na iisa lang ang may-ari nito. Same owner of the once blacklisted St. Gerard Construction. Now, they will deny this fact until they can. However, in one of the tax cases filed against them on 2022 before the Court of Tax Appeals, CTA case number 10472. To be exact, the same and one address lang ang ginagamit for St. Timothy, St. Matthew, St. Gerard, and Alpha and Omega Construction Corporations. Also, the majority stockholder of St. Timothy, who owns 85% of the company, named Miguel Juntura, was the marketing director of St. Gerard. The question, Mr. President, billions of government projects concentrated and monopolized by a few. Mr. President, paano nila itong nailulusot? Who monitors this kind of circumvention? We have an agency, Mr. President. It is called the Philippine Contractors Accreditation Board, or PICAB, which is the implementing board of the CIAP, a construction industry authority of the Philippines. Incidentally, this authority is under the DTI. Pero it seems na medyo nahaluan na rin yata ng konting, o hindi lang konti, nakatiwalian pagdating sa mga flood control projects, because information na keep coming in sa aming opisina na itong PICAB nagre-resort na sa
accreditation for sale. No? May mga ganyang reports, and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered accreditation by PICAB, na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements, no? For a fee of, I think, 2 million pesos, no? For a start. So ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. And I think in the second hearing of the Blue Ribbon Committee, because I believe, as we have monitored, na during the first hearing, guess po ninyo yung resource person nyo yung PICAB. And there's some issues that they could not explain during the hearing. And I think we can take this up again with them, your observation in relation to St. Timothy and Alpha and Omega. Incidentally, Mr. President, Alpha Omega was mentioned by the Pride of Congress, who incidentally is the produced seed of our distinguished colleague, Senator Loren Legarda. Sabi ko nga, move over, Senator Legarda, there's a new kid on the block. And to her credit, she produced a seed named Leandro Legarda Leviste. Nabanggit. O yan mga kababayan, nakita nyo po, di ba, yung yung anak po ni Legarda sa Batangas, tinangka po na suhulan ng isang district engineer. So dito mga kababayan, dito sa mga kumpanya ng mga diskaya, talagang meron po silang ginagawang bribe givers. Yung mga construction na company ng mag-asawang diskaya, sila po lagi ang nakakakuha ng project. Di ba mga kababayan? Kaya itong si Leviste, na anak ni Loren Legarda, good job. Pero mga kababayan, may mga congressman po na may-ari ng mga kontraktor. Kaya, nako po, ituloy pa natin ang mga panggigisa po ng mga senador ni Soto at ni Ping Lacson sa mga diskaya na talagang tinawag na mga sindikato or the god or the bribe givers. Talagang nanunuhol sila. Tignan nyo yung district engineer, mga kababayan. Eto po, yung mga director pa nga daw ng mga DPWH Yan ang sabi ni Tatay Digong. Mamaya, silipin po natin yung mga sinabi ni Tatay Digong dito tungkol po sa DPWH nung siya'y nanunungkulan pa. Tuloy pa natin ito. Bakit po niya itong Alpha Omega, na one of the 3 contractors na involved, na may resibo pa, ang sabi niya. I heard his interview sa radio, TV, and he identified Alpha and Omega ba ito? Yes. Alpha and Omega Construction Corporation as one of the 3 bribe givers given through the district engineer of Batangas, First Engineering District, si Abelardo Calalo. And I think we should not stop at filing the information or filing the case with the prosecutor's office of Batangas. I think we should dig deeper into this case. Congressman Leviste offered him to be a state witness, and I think the Department of Justice can pursue this, if only to identify and to catch the bigger fish. Kasi lumalabas ngayon, as I mentioned in my privilege speech, naging bagmen na lang, naging legmen yung mga district engineers. Sila na lang yung taga-takbo ng mga contractors, and who knows, maybe even the funders. O, kita nyo mga kababayan. So, tama itong ginagawa ni Senator Ping Lacson. Itong mga district engineers mga kababayan nagiging bagmen, nagiging mga mule na tagadala ng pera na inuutusan po ng mas malaking tao. Meron pong mas malaking big timer dito mga kababayan. So, yung may-ari ng kontraktor, syempre, meron niyang
kasabwat ng mga opisyal ng gobyerno ng mga politiko. Karamihan po mga congressmen. Ito po yung tinutumbok ni ni Karen Davila na bakit daw puro contractor, puro engineer, DPWH ang tinitira ni Marcoleta na binabatikos po ni Karen Davila. Ngayon po mga kababayan, nakikita nyo po yung proseso. Ituloy pa natin. Who are the sponsors or proponents of insertions in the GAA? Well, thank you for that, Mr. President. May I know how the Philippine Contractors Board is formed? Ano ba ito? Paano nabubuo itong board na to? Who appoints the members? Who elect the members? Let me look into that, Mr. President. But I think that's a good question to be raised in the second hearing of the Blue Ribbon Committee led by our distinguished colleague, Senator Marcoleta. No? I-take note natin, Mr. President, so we can ask this question. That's good. Thank you very much. Now, speaking of government officials, to determine the involvement of government officials or intertwined ownership with those who have been blacklisted or those who have tax evasion cases, do you think we should also try to dig deeper during the evaluation of project contractors, such as going into the layers of their ownership? Hindi po ba dapat ganun ang gawin? Certainly, Mr. President, we should look into that. Yung interlocking directorship ang tawag doon, na kung saan nile-layer, pero pag tiningnan mo yung corporation documents ng several corporations, nag-i-interlock yung mga director, sila rin. No? And of course, nile-layer para hindi ma-identify. And this is a practice being committed by, mga unscrupulous corporations that deal with the government, particularly mga flood control projects. Yeah, Mr. President, your guess is as good as mine also. Hindi ko nga alam kung paano nabubuo itong Philippine Contractors Accreditation Board. Kasi in 2023, the Bulacan River Project amounted to 96.4 million was deemed completed. However, upon the ocular inspection of the President, stated that more than 200 meters of revetment was not built. And the contractor is St. Timothy Construction Corporation. O sila na naman yun. So after Kita nyo po mga kababayan, puro po pag-aari ng mga diskaya. Mga kababayan, puro diskaya po ang may-ari ng mga kontraktor. Mga kababayan, grabe So tignan po natin yung mga iba na sasabihin nila. Pasadahan po natin mga kababayan. After this anomaly, the PICAB, o yung Philippine Contractors Board, the PICAB license of St. Timothy was renewed from 2025 to 2027, allowing them to again participate in other massive government projects. How is this? How can this happen, Mr. President, Your Honor? Most likely, Mr. President, ghost project po ito. Yung minention nyo na 96 million na peso flood control project. Ang nangyayari po kasi, Mr. President, as I also mentioned in my privilege speech, minsan yung lisensya ng contractor, hinihiram na lamang ng District Engineering Office at sila na nag-implement. And the district engineer is the one, upon receipt of the what we call project designation order. So mag-organize na siya, he will appoint the project engineer, PE. And he will also appoint yung inspector unit, yung mag-i-inspect. And even if hindi makumpleto yung project kasi nga ghost, mag-i-issue na rin sila ng tinatawag na Statement of Works Accomplishment. Puro papel po ang tumatakbo, ang umaandar without the project being completed. And
I think there's a failure in the monitoring system of the Department of Public Works and Highways in the central office. Kasi meron silang monitoring office I think under a USEC in the department. Ito yung nagmo-monitor ng progress ng lahat ng mga projects, not only flood control projects, but all kinds of infra projects under the auspices or supervision of the Department of Public Works and Highways. So I don't know how high up yung syndicate, but it seems that the DPWH has become a playground of syndicates. Kasi nung sinabi nga ni Secretary Bonoan na isolated case ang first engineering district ng Bulacan, I did not believe him, Mr. President. Kasi mismong ang presidente, pag nag-iikot sa iba't ibang lugar, may nakikitang ghost projects. I myself, my team, was able to validate this in Nauhan, in Sitio Dike, Barangay Apitong. And I was listening to this interview by Secretary Bonoan. Sabi niya, miscommunication lang daw with the barangay chairman na sinasabing yung project, na sinasabing ghost project, ibang lugar daw. Well, ang sinabi niya, Barangay Dike. Barangay, hindi raw sa Barangay Apitong. Sitio Dike, Mr. President, is in Barangay Apitong. And our basis for locating that particular ghost project declared as completed, pero walang project na nangyari, pinabalidate lang namin doon sa Barangay Chairman. O, kita nyo mga kababayan, yan po yung nagaganap po. Grabe, ang ginagawa nila. Nakita nyo po, talagang napakaano po ng karumal-dumal po ang ginagawa nila mga kababayan. So ngayon po, tignan po natin itong pag-i-issue po ng warrant of arrest sa mga contractors na hindi sisipot mga kababayan. Ito po. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Dapat sundin ng 5 o 15 mga contractor na mga malalaking flood control projects. Ang kautusan ng Senado ay kay Senate President Francis Escudero. Partikular ito sa mga hindi dumalo sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng katiwalian sa mga naturang proyekto. Paliwanag ni Senator Escudero, marapat suriin ang mga naglilipanang akusasyon ng pagnanakaw at ghost project. Kaya dapat niyang imbestigahan at parusahan ang sino mang nasa likod nito. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Dapat sundin ng 5 o 15 mga contractor na So yan po mga kababayan, nakita nyo po na talagang matindi, kakasuhan, ipapadampot sa pulis pag hindi po nakarating po sa investigasyon sa nitong tawag dito sa September 1 na papangunahan po ni Senador Marcoleta. 'Di ba yung kay kay tawag dito kay Nicolas Torre, General Torre, yung pagkasibak, sabi nila, magiging parang tatakpan daw ng issue kay Torre, itong flood control. Pero sabi nga ni Senador Marcoleta, hindi po maaari yan. Iba ang issue ng flood control sa issue ni Torre. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo po dito? Itong issue na ito, nako po, ang mga diskaya, the god of the bribes. Or sila yung mga sindikato na mahilig manuhol. Kaya itong naging bagman na district engineer, sinasabi nila na sa mga diskaya galing ito. Mga kababayan, ano kaya ang totoo dito? Mapapatunayan kaya nila? Mayroon kayang mangyayari dito na makukulong, aresto? Merong din kayang masasangkot na congressman
mga tauhan ng DPWH, mga kababayan? O ano masasabi nyo dito? Mag-comment po kayo, mga kababayan, na kasi mahalaga na malaman nyo po yung mga kaganapan dito, mga kababayan. So, i-check po natin itong kay Tatay Digong, ha? Ano pong masasabi nyo dito? Yung tungkol dito sa mga corruption ng DPWH, mga kababayan. So, i-check po natin. Ito po, si Tatay Digong. Ito yung sinasabi niya noon pa, mga kababayan. Pero nung panahon ni Tatay Digong, takot po silang mangurap. Sa totoo lang yan, mga kababayan. Ito po, ang sinasabi po ng sinasabi po dito, mga kababayan. Panoorin po natin. Ito po. Hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang... Next week, we're still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. O yan, mga kababayan. Ano masasabi nyo? Nung panahon ni Tatay Digong kasi, meron na, pero mga takot sila. Ngayon lang naglabasan talaga nung panahon ni BBM at ni Senador Marcoleta. Kaya ang masasabi ni BBM dito, ito po. And I think they are plenty. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. O kita nyo, mga kababayan, ang daming kurap. Ngayon lang talaga naglabasan. Nung panahon ni Tatay Digong kasi, mga takot yung mga kurap. So pahinay-hinay lang sila. Ngayon lang po talaga naging parang gutom na gutom, parang mga zombie na mga buhaya ito, mga kababayan. So anong masasabi ni BBM dito? Well, more than disappointed, I'm actually... I'm getting very angry. It's what's happening here. Then, paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy. O, di ba, mga kababayan? Nakikita nyo po ang gawain ng mga kontraktor na ito. Talagang ang babuhaya nila noon pa. Ngayon lang talaga nabulgar sa panahon ni Senador Marcoleta. Kasi kung hindi si Senador Marcoleta ang naging Blue Ribbon Committee, hindi ito sasabog, mga kababayan. Kaya suportahan natin si Senador Marcoleta dito. Hindi matatakpan ng kahit anong issue ito. Hindi matatakpan ng kahit anong issue ni Diwata. Kaya mga kababayan, suportahan po natin itong Blue Ribbon Committee kasi sama-sama po tayo dito na nadaya at naloko ng mga kurakot na ito. Lalong-lalo na yung mga sangkot, contractor, district engineers, mga kawani ng gobyerno, mga congressman, mga LGU, lalong-lalo dito sa mga contractors na nagyayabang pa na nakabili ng mga mamahaling sasakyan. Kaya ngayon, mga kababayan, sama-sama po tayo. Sana po, kayo na pong bahalang mag-like, mag-share po at mag-subscribe. Ako si Wonder Fanatics po, The Wonders Philippines. Paki-share nyo po ito, mga kababayan. Hindi natin titigilan po ito. Maraming salamat po ng marami.